Magandang umaga po sa lahat. Good morning and good evening dyan po sa Amerika. So purihin po ang Panginoon. Sa pagkakataong ito, binigyan tayo ng laya, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapasok sa kanyang presensya. Inawitan natin siya, sinamba natin, pinasalamatan, at ngayon ay sa presensya ng Diyos, siya ay mangungusap sa atin. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, ay buksan mo po yung aming mga puso, bakantihin mo po ito ng mga kabigatan na meron kami upang ang puso namin ay maging malinis na sisidlan ng iyong salita. Gayun din, Panginoon, buksan mo rin ang aming mga tainga, mga pandinig upang malinaw naming marinig, Panginoon, ang biyaya ng iyong salita sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga sa presensya ng mga kapatid, mga pastor sa United States of God at maging dito po sa Pilipinas. Samahan mo po kami, samahan kami ng banal mong Espiritu na siyang magtuturo sa bawat isa sa amin, magbibigay sa amin ng kapayapaan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo lamang ang papuri, sa iyong pasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko munang ipabasahin yung salita ng Panginoon. Pastor Eser, pakibasa po. Sige po. Sa Lucas 8, 41 to 44, i-share ko lang po ito. Tagalog at English version. Unahin po natin Tagalog share. Ito po yung binuhay ng anak ni Jairo at pinagaling ng babaeng Cananea. Ito po sa 41. Dumating noon ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapagmahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay. Verse 42. Sapagkat ang kaysa-isang niyang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng mga tao. 43. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi magpagaling ni naman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. 44. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito, noon di tumigil ang kanyang pagdugo. Sa English naman, 8:41 to 44, ito po. And behold, there came a man named Jairus, and he was the ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house. 42. For he had only one daughter, about 12 years of age. She lay a-dying. But as he went, the people thronged him. And a woman, having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. Verse 44, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. Amen. Sa pagkabasa ng kanyang salita, ang Panginoon na magpapala. Dahil ang ating theme for this month is running with faith. So the Lord gave me this message about running closer to God by faith. At ang focus po ng mensahe ng Panginoon ay nandun po sa verse 43. Nakita po natin, pinabasa lang po natin yung 41, 42 hanggang 44 para makita natin yung actual na senaryo sa tagpong ito sa buhay ng isang babae na na 12 taon ng dinudugo. So, sabi po doon sa 43, uulitin ko po para po malinaw ng dito po kasi sa note ko, sabi dito, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at hindi napapagaling. Naubos na lahat ang mga ari-arian niya sa pagpapagamot. So,
running closer to God by faith. So kaya ang ibinigay sa akin ng Panginoon na mensahe is about the faith of the woman, no? The faith of a woman. At yung faith na yon, kung titingnan po natin, pag-aaralan po natin yung verse 43, nagkaroon siya ng desire to come closer to Jesus. Actually, kapag pinag-uusapan ito, kapag ito itinuturo, napopokus ito sa yung paghipo ng babae doon sa dulo ng damit ng Panginoon, but actually it is nagbibigay ng paliwanag o aral patungkol sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalatayang yon ay nagdadala sa atin in a position of very close to the Lord. Katulad ng babae na ito. Pero gusto ko pong bigyan ng background yung babae. Yung babae po, ayon dito sa talatang ito, 12 years ang kanyang pinagdaraanan, 12 years na siya ay inaagasan ng dugo. Siya ay, kung titingnan natin dito sa verse na to na binanggit doon na naubos ang kanyang mga ari-arian. Therefore, kung mayroon siya mga ari-arian, ang babaeng ito ay can afford to pay the doctors para lang gumaling siya. Ibig sabihin, may kakayahan siya. Ibig sabihin, mayaman itong babaeng ito. At dahil sa maraming manggagamot ang kanyang pinuntahan, ang naging resulta, naubos na yung kayamanan niya, naibenta na niya lahat ng ari-arian niya. Ang naging resulta is hindi siya gumaling. Kung titingnan po natin at akin pong ni-research yung tunay na kalalagayan ng babae, bakit 12 years na siyang dinudugo? Normally, ang babae, kapag meron silang period, nasa loob lang ng 1 linggo. Pero kakaiba yung case ng babae, 12 years bleeding. At sabi po dito sa aking research, ang tunay na kalalagayan ng babae, sabi, she was ceremonially unclean. At ang ibig sabihin po ng ceremonially unclean, it means a temporary state of ritual impurity in biblical law that stopped the person from joining in public worship or touching holy things. It was not a sin, but a physical or natural condition that required washing, waiting, or sacrifice before becoming clean again. So, ang kanyang kalalagayan ay makikita po natin dito sa Leviticus chapter 15 to 25. At tama po yung research natin about ceremonially unclean, supported by this verse, Leviticus 15:25 to 27. Sabi po sa 25, when a woman has a discharge of blood for many days at a time under her monthly period, or has discharge that continues beyond her period, she will be unclean as she has the discharge, just as in the day of her period. 25, any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, as is her bed during the monthly period. And anything she sits on will be unclean as during monthly period. 27, anyone who touches them will be unclean. They must wash their clothes and bath with water, and they will be clean till evening.
So makita po natin mga kapatid, ganun pala yung sitwasyon ng babae na siya ay dumaranas ng ceremonial unclean. Yung under siya doon sa sinasabi dito sa Leviticus na kailangan hindi siya makikihalubilo sa mga tao. Ang lahat ng dahil siya ay marumi, ang lahat ng kanyang uupuan ay magiging marumi at sino mang makahipo sa kanya ay magiging marumi din. So makikita po natin ito yung hindi lang yung healing ang dahilan para naisin ng babae na makalapit closer to Jesus. Alam nyo, nung naisip ng babae, sabi niya, kung ako marumi at nahipo nino man ang aking damit, kung sino man yung humipo sa akin, ay magiging marumi katulad ko. Ngayon, kung lalapit ako kay Jesus ng pinakamalapit, si Jesus ay malinis, si Jesus ay makapangyarihan, si Jesus ay nagpapagaling. Kung mahihipo ko siya, ako bilang marumi ay magiging malinis katulad ni Jesus. At ako ay tatanggap ng kagalingan na matagal ko nang ninanais sa loob ng 12 taon. So makita po natin yun yung kanyang naging faith. Hindi lang niya naging faith yung basta mahipo lang yung damit ni Jesus ay gagaling siya, kundi yung kanyang kalalagayan ay inisip niya, pinaniwalaan niya yung kanyang kalalagayan na kung siya bilang marumi, sino mang humipo sa kanya ay magiging marumi, how much more to Jesus who is holy, who is clean. At siya ay nagpapagaling kung sino man ang hihipo sa kanyang damit ay magiging malinis katulad ni Jesus, tatanggap ng kagalingan nagmumula kay Jesus. Kaya yung pong ganung pananampalataya ng babae, hinakbangan niya po yan. Ang sabi diyan sa verse 43, may isang babaeng lumapit kay Jesus. So by faith ay sinikap ng babae, humakbang yung babae na makalapit, come closer to Jesus para ma-receive niya yung kagalingan na matagal na niyang inaasam. So pagpunta niya doon, nabalitaan niya doon sa senaryo na yun, na napakaraming tao, nabalitaan niya na nandoon ang Panginoon. So ngayon, meron na naman siyang another problem. Nagsisiksikan ang mga tao, paano ako makakarating doon kay Jesus? Paano ako makakalapit kay Jesus sa pinakamalapit na distansya para mahawakan ko yung damit niya? Napakaraming tao at ang aking kalalagayan, sabi niya, marumi ako. Hindi pwedeng maiwasan na wala akong madidikitan, walang tao dito na madidikit sa akin, at sigurado kapag sila'y nadikit sa akin, sila din ay magiging marumi. Pero alam nyo, hindi niya yun tiningnan. Hindi tiningnan ng babae yung ganoong sitwasyon, but then siya ay humakbang ayon sa kanyang pananampalataya. Running closer to God by faith. Meaning, if we have the faith, whatever situation na meron tayo, we can come closer to Jesus. Yun po yung ginawa ng babae. Hindi niya inalintana yung
yung hadlang na nandyan na nakikita niya, kundi kung ano yung pananampalataya niya, katulad ng sinasabi sa Santiago chapter 2 verse 23, patay ang katawang walang espiritu, gayon naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Yung pananampalataya ng babae ay nagkaroon ng buhay noong lumapit siya sa ating Panginoon. So kung titingnan po natin ang hakbang ng babae, naganap, talagang nakalapit siya. And yung mga crowd, nung makalapit siya, no one complained na sila ay nagkaroon ng karumihan. Marahil na-touch ng babae yung mga tao, but wala pong isa man na nagsabing meron siyang nahawahan. Nakarating siya sa pinakamalapit na distansya sa Panginoon para maabot niya ang Panginoon at ma-receive niya kung ano ang dahilan bakit siya nandoon. Ang naging bunga ay na nakalapit siya at siya ay tumanggap ng kalinisan mula sa Panginoon. At nung matanggap niya ang kalinisan mula sa Panginoon, gumaling siya. Natanggap niya ang kagalingan na 12 years niyang hinangad. Inubos niya ang kanyang pera sa mga doktor para magpagamot, para lang gumaling. Nagkaroon pa ng pangyayari na naubos ang lahat ng kanyang ari-arian for 12 years. Pero nung sinikap ng babae sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya to come closer, to run closer to Jesus. Alam nyo yung 12 taong paghihirap niya na hindi siya gumaling? She received healing in just a minute. Kung minsan, kung titingnan po natin in application to our life, bakit tayo nagtitiis? Bakit tayo nagtitiis ng mahabang panahon, mahabang taon doon sa problema na meron tayo? We are spending the time sa worries. We are spending the time, the money for coming to the doctors, hospitals, wherein kung sisikapin lang natin na palaging nakaposisyon closer to Jesus, etong ating sufferings, yung ating tinitiis, yung ating pinagdaraanan, 5 years, 10 years, 6 years, 1 month, 2 weeks, if we position ourselves close to the Lord Jesus Christ, makakalaya tayo. Papawiin ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaraan in just a while, sa maiksing panahon. So, ang katotohanan po ng ating pananampalataya ay, ang pananampalataya po ay ito po ang nagbubulsod sa mga mananampalataya to come or to run closer to the Lord. Sa una pa lang, nanampalataya na tayo dahil sabi nga ng aklat ng Hebrew chapter 11, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang mga inaasahan. Paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi na
natin nakikita. Ang totoo, ang nakikita lamang natin ay lahat ng nandito sa sanlibutan ito. But those things that belongs to the Lord, all are invisible. Even the Lord God is invisible. Nagkaroon lamang tayo ng relasyon sa Panginoon. It is because of the faith. Yung faith na kahit hindi natin nakikita, inaasahan natin na nandoon. Naasahan natin na mangyayari, magaganap. Hindi po ba hindi naman natin nakita ang Diyos? At ang sabi po ng Biblia, no one see God. Hindi natin nakita ang Diyos Ama. Hindi rin natin nakita ang Diyos Anak. Hindi rin natin nakita ang Diyos Espiritu Santo. Ngunit, may katiyakan tayo at pinaninindigan natin na meron ngang Diyos Ama, meron ngang Diyos Anak, at mayroon ngang Diyos Espiritu Santo. At ang basihan natin kung bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya ay ang written Word of God na iniwan niya sa atin, which is the Bible. Hindi rin natin alam. Ang alam natin, merong Diyos. Ang alam natin, we believe the finished work of Jesus, and we believe and assured in na tayo ay ligtas. Kapag meron tayong gustong malaman sa Panginoon, kailangan binubuksan natin ang Bible. Because the reality of our faith ay doon natin makikita at maunawaan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kuminsan, ang sinasabi na intimate relationship with God. Ibig sabihin, dapat meron tayong malapit na relasyon sa Panginoon. At sa ating relasyon sa Panginoon, napakahalaga po ng pananampalataya. The moment na nagle-less o nagdi-decrease yung ating pananampalataya sa Panginoon, yung pagdi-decrease na yon, our position near to God ay nagmumove backward. Hindi po nagmumove forward. Sure po yon. Once that we have the doubt, once na nagkaroon tayo ng pagdududa sa Panginoon, hindi lang natin nakikita yung ating posisyon sa pinakamalapit na posisyon sa Panginoon. Umaatras po. Umaatras. Kaya po yung problema na pinagdaraanan natin na binibigay ng kaaway, kapag diyan tayo nakapokus, the more we look, the more we focus to the problem, the more we give Satan to manipulate us. Kasi una, simple lang yung problema mo. Nag-focus ka doon. Mamaya, yung problema mo, nadagdagan. At nadagdagan. Kapag nandoon yung focus sa problem, papasok yung doubts, papasok yung stress, papasok yung anxiety, papasok yung all negatives. Papasok.
And those negativities, yun po ang may nagagawa para tayo eventually nakikita natin ang layo na pala natin sa Diyos. Kaya pag naramdaman na natin na tayo ay malayo sa Diyos, nagdududa na tayo. Bakit parang hindi ko kasama si Lord? Bakit parang nag-iisa na ako? Naririnig kaya ni Lord yung prayer ko? Alam kaya ni Lord yung pinagdaraanan ko? Nagkakaroon na ng ganong sitwasyon. Pero kung sa ating pinagdaraanan ay doon, in spite of those situations, ay yung hindi natin iaalis yung focus natin sa Panginoong Hesus, hindi po tayo kayang talunin ng kaaway. Kaya katulad ng babae, yung focus niya is yung Jesus na malayo, na nandoon, na natatakpan na napakaraming tao. Kaya sabi niya, I don't care kung maraming tao, basta ako sisikapin kong makarating doon sa pinakamalapit na posisyon ni Lord para matanggap ko ang kailangan ko sa Panginoon. Kaya yun yung sinasabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Even the Lord Jesus, noong siya ay dumating para tayo ay tubusin, meron dito sinabi na hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Ang isang katulad ng Panginoon, ang mamatay sa krus, o even not Jesus, ang isang tao nung time na yon, ang mamatay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ay isang bagay na nakakahiya. Pero ang ginawa ng Panginoon, hindi niya inalintana yung kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Para tayo ay magkaroon ng katubusan, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo ang nagsasakripisyo sa buhay natin. Ang Panginoon, nauna siyang nagsakripisyo para sa atin. At ngayon, nasaan ang Panginoon? At ang Panginoon, sabi rito sa verse, siya ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, ang trono ng Diyos ay nasa kanyang kaharian sa langit at nandoon ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya tayo iniwan para umupo doon. Pero ang katotohanan, 24/7, Jesus is continuous working in us. Ibinibigay niya lahat ng ating mga pangangailangan. Siya ay patuloy na gumagawa sa ating buhay dahil siya ang nagsimula nito. Kaya sabi po sa Philippians 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you, Jesus began a good work in all of us. And He is not stopped. Hindi siya tumitigil. Siya, bagamat nandoon siya, nakaupo siya sa kanan
ng trono ng Diyos, Jesus is continuously carrying us until the work He began to us be completed. In the day of Jesus Christ. Kaya po, yung confident dito, sabi po dito sa Philippians 1:6, being confident of this. Yung word na confident dito, ibig sabihin is mayroon tayong pananampalataya sa bagay na ito, na sinimula ng Diyos ang mabuting bagay sa atin at siya ay patuloy na gumagawa. The Lord Jesus Christ ay patuloy na gumagawa para makumpleto yung sinimulan niya sa atin. Kaya never in our life, even we are in the situation na para bang hopeless, para bang wala tayong pwedeng gawin, na talaga namang wala tayong pwedeng gawin, na parang gusto na nating mag-quit. Never think that Jesus stopped doing things in us. Hindi siya tumitigil. Kapag nalalagay tayo sa spiritual warfare, He fight for us. Kapag tayo'y nanghihina, He give us the strength. Hindi po siya tumitigil. Kaya wag po tayong tumigil sa pagtakbo na palaging malapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Because our life is in the process of completion. Our life is in the process of completion. And we will never end in a life that God hindi niya tinapos kung ano yung plano niya sa atin. Kaya habang narito tayo sa buhay natin, ano man yung sitwasyon natin, ano man yung pinagdaraanan natin at pinagdaanan natin, kaya tayo patuloy na nagigising, kaya tayo patuloy na lumalakas, because God is not finished sa ginagawa niya sa atin. Yung kanyang layunin, yung kanyang plan to us, plan that not to harm us, plan na makabubuti sa atin, plan that will give us future, kailangang matapos ng Panginoon na tayo makarating dun sa future. Ano yung future? Sabi doon sa Tagalog, sa isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Doon matatapos. Doon matatapos yung plano ng Diyos, na makikita natin yung hope in the day of the Lord Jesus Christ. Kaya, as we continue living with Jesus by faith, eto na yung last three na points na ibibigay ng Panginoon sa atin.
running closer to the Lord through faith, kailangan we have the faith that the Lord, that in the Lord all things make beautiful in His time. Ecclesiastes 3:11 says, He hath made everything beautiful in His time. Also, He hath set the word in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Hindi po dahil hindi natin nakikita, hindi natin nahawakan yung mga bagay na gusto natin, yung mga bagay na pinagpe-pray natin, lumilipas yung mga araw, yung mga panahon, hindi pa natin ito natatanggap, it doesn't mean na hindi po ito ibibigay ng Panginoon. Kasi, sabi diyan, there will be time of the Lord that everything made beautiful from the beginning to the end. Kaya po siguro, marahil, perhaps, maybe, kaya wala pa sa ating mga kamay yung mga hinihingi natin because we are just in the middle of the process that the Lord is continuously working in our life. We are just in the middle. He began, and we are now living, and in the middle, sabi ng Panginoon, merong the end. At the end, sabi ng Panginoon, lahat ng bagay, He will make beautiful. And then next, running closer to the Lord by faith is the Lord never failed us. Kahit kailan hindi tayo binibigo ng Panginoon. Mark chapter 11 verse 24, Therefore I say unto you, what things soever you desire, when ye pray, that ye receive them, and ye shall have them. Ibig sabihin, kailangan magtiwala tayo ng buong puso at manampalataya na tayo ay una pinakinggan ng Panginoon. Pangalawa, tinugon niya ang ating kahilingan bago pa natin ito matanggap physically. So kailangan nabubuhay tayo dito sa pananampalataya ito that never in our life the Lord failed us or will fail us, because the Lord says, even to the hardest hour, in a difficult hour of your life, the Lord says, I will never leave you nor forsake you. Kaya we need to rise up from the situation and let us run on the top of the problem, because doon sa top na yon, nandoon yung Panginoon. At yung top ng problem na yan, iyan yung malapit na pwesto na nandun ang Diyos. Huwag tayong sumiksik sa ilalim ng mga sitwasyon na meron tayo. Let us go out. Sabi nga nung awit, when the oceans rise and thunders roll. Sabi doon, I will soar with you. I will soar with you on the top of the ocean, on the top of the problem. At doon sa ibabaw ng problema na yon, sabi doon, I will know you are God. Nandoon yung presence ng Diyos. Wala po doon sa ilalim, kasi pag po tayo nandoon sa ilalim ng problema, ang ibig sabihin, nasa balikat nating lahat ang problema. Kaya papasok doon yung
Sinasabing pasan ko na ang buong daigdig. Huwag tayong pumasan. Huwag natin pasanin ang mga problema. Sabi doon, cast all your burdens to Him, for He cares for you. And the last is running closer to the Lord by faith is believe that God placed us in a position that anything we ask in the Lord, He will give it and do it in us. John chapter 15 verse 7, this is the last verse. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. As we live, we have our intimate relationship to the Lord. Maintain that. Panatiliin natin yang intimate relationship na yan by abiding in the Lord. Ibig sabihin, talagang ipiplease natin siya. We will abide sa kanyang utos. We will abide sa kalooban niya. At sabi doon, sa pamamagitan ng ating abiding in the Lord, His Word will remain in us. And sabi niya, sa pananatili natin sa Panginoon, alam po ba natin kung ano ang ating position? Our position is ask anything, He will give it, and He will do it. Kaya ano man yung pinagdadaanan natin, try to remain in a place close to Jesus. Alam nyo si Maria, saan niya pinili umupo, makinig ng salita ng Diyos? Hindi po ba doon sa posisyon na malapit doon sa paanan ng Panginoon? At doon kitang-kita ng Panginoon kung gaano siya kalapit. Mag-ano na lang ako, in all the disciples of the Lord, meron pong disciple ang Panginoon na hindi sa ating pagbabasa o maging sa pagtuturo sometime, hindi siya palaging nababanggit. Pero ang kanya pong relationship with the Lord is very close. Kilala po natin si Peter, kilala po natin si Paul, at marami pa. Even David, King David, kilala natin at sabi nga siya yung taong malapit sa puso ng Panginoon. Pero alam niyo po ba na hindi nababanggit na ako, kahit pag nagtuturo ako, hindi ko to nababanggit si John. Si John the Beloved. His relationship with the Lord is very close. Alam nyo, nung dinakip ang Panginoon at ipapako na ang Panginoon, hindi ba nagpulasan, nagkanya-kanya, ng takbo, palayo yung mga disipulo. At si Pedro, alam natin si Pedro na 3 beses niyang itinakwil ang Panginoon dahil alam niya na kapag aaminin niya na siya ay disipulo ng Panginoon, mapanganib. Si Judas, hindi po ba nag-suicide? Pero si John, he is the only disciple who is present in front of the Lord Jesus
nung siya ay nakapako na. Siya kasama ni Mary na nandoon sa harapan ng cross at sinabi ni Lord, anak, masdan mo yung ina, masdan mo yung anak. Nandoon sa napakalapit na prosesyon si John. Even alam ni John na mapanganib. At meron pang isang senaryo noon na ang Panginoon ay nagbibilin sa kanyang mga disciple. Among the disciple, only John. Siya lang ang disciple na naghilig ng kanyang ulo sa dibdib ng Panginoon. Showing that among the disciples, John is very close to Jesus. And in my conclusion, kanino ipinahayag ng Diyos ang book of Revelation. Hindi po kay Pedro, hindi kay Lucas, hindi kung sino even to Peter at to Paul. But the revelation of God ibinigay kay Jesus, and Jesus passed it to John. And John wrote the book of Revelation. Tayo po ay mag-reflect doon. How far o how near, gaano tayo kalapit sa Panginoon. Kumusta ang prayer life? Kumusta ang devotions? Kumusta ang position natin? How close we are to Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe mo sa amin. Nais mo kami, Panginoon, patuloy na tumakbo sa pamagitan ng pananampalataya at sa aming pagtakbo. Sa pamagitan ng pananampalataya ay lagi naming maiposisyon ang aming mga sarili na sa isang posisyon na napakalapit sa iyo. Kaya Lord, kung meron man kaming pinagdaraanan ngayon ng mga problema, matagal na kaming nagtitiis. Lead us, O Lord. Guide us, O Lord, to come out and place ourselves on the top of the situation. That we can reach you, that we can know that you are God who is with us. You are God who is not leaving, who is not forsaking us. Salamat po, Panginoon. Help us in the day of our life para, Panginoon, sa buhay namin, yung mabuting bagay na sinimulan mo in the beginning ay makumpleto to the end. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen.